Ay, nagimasin. Kumusta po mga kababayan? Tayo po'y nagbabalik. Nagbabalik na naman para sa isang reaksyon sa mga pangyayari. Pag-usapan po natin ang kampo ng Duterte. Yan eh. Yan. Ang ganda ng music oh. Nagimas kan mayang. Yan oh. Pag-usapan natin si Senator Bato de la Rosa, Harry Roque, at of course si Bepe Sara Duterte. Ganda ng music mga kaibigan. Ito po ang one of the best na Ilocano songs. Diyan po sa norte. Nagimas kan mayang. Nagimas na ya. Alright mga kababayan, tayo po'y nagbabalik. Pag-usapan po natin, gaya ng nasabi ko, ang kampo ng Duterte na ngayon ay talagang stress na stress. Talagang aburido, desperado, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Kung paano nila mapapabagsak, mapapataob ang administrasyong BBM at kung paano nila mapigilan ang pagpasok ng ICC. Yan. Kaya tignan po natin ang kanilang mga pinaggagawa sa ngayon. Si Senator Bato de la Rosa, pansin ko na panay ang kamot sa kanyang ulo. Si spokesperson Harry Roque naman ay panay ang kamot sa tiyan. At si Inday Sara, VP Sara, panay pasok ang kanyang kamay sa bulsa dahil nawalan ng confi funds. Bitin na bitin. Mga kababayan, bago po ang lahat, I would like to thank ang ating po mga viewers. Although kahit kokunti pa lang po dahil maliit ang channel natin. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy pa rin po ako sa paggawa ng mga videos. Kagaya po nito kahit na napakaliit ang aking mga views, okay lang. Basta ang mahalaga po sa akin, nakakatulong po ako sa ating bayan para po malabanan po natin itong mga kalaban. Alam niyo na kung pag sinabi kong kalaban, ito po yung mga kapwa Pilipino na they're pushing for the enemies na manalo, maghari-harian na naman sa ating bayan. Kaya dito po tayo para labanan po sila. Ito lang po ang aking small way of my contribution para sa bayan. Napakaliit na kontribusyon. Sana naman meron akong mamulat kahit isa, dalawa o tatlong Pilipino. Ayos na yun sa akin. Kaya gusto kong palakpakan po kayo pong mga subscribers and followers ko. Maraming salamat. Yan, kitang-kita po natin na itong mga Duterte people, ang anak, ang mismong si ex-president Digong, Roque, Bato de la Rosa, Bongo, wala na po sila. Sa ngayon, kitang-kita po natin na confused sila, na hindi na nila alam ang kanilang mga pinaggagawa dahil hindi nila alam kung paano sila didepensa. Dahil siguro po baka andyan ang Interpol sa Pilipinas. Nagpaplano lang siguro sila kung paano nila isa-serve yung warrant of arrest. Dahil alam po naman po natin na napakadelikado. Sigurado pong may mga supporters to mga tao na to sa Davao kaya pinag-aaralan nila. At saka hindi lang isang tao. Andyan sila Senator Bato, Bongo. Ay siguro si Senator Bongo hindi pa. Hindi pa siya ang focus ngayon. Siguro later sila po yung mga second batch siguro or third batch. Yan. Pero yan ang nakikita natin dyan na baka posibleng andyan na
ang Interpol at pinag-aaralan kung paano isuserve sa isang maimpluwensyang tao. Yan. Dahil nga may mga threats siya na lalaban siya. Dapat ano na lang, kung halimbawang i-serve yung yung arrest warrant, dapat mag-cooperate na lang. Yan. Para hindi magkaroon ng problema. Si Senator Bato de la Rosa, nakakatawa. Alam niyo po yung nakita niyo naman po siguro yung sinabi niya or inilalabas niyang gusto niya mag-sponsor ng bill para sa batas ang pagpigil na makipag-cooperate sa ICC. Yan po ang pinupush ni Senator Bato de la Rosa na napakaliwanag na pansariling interest niya po yun. Of course, siya po ang para po sa kanya yun. Dahil pag naipasa po yung batas na yun, of course, hindi na papapasukin or hindi na makakapasok ang Interpol sa Pilipinas. Parang ganon. Pero I think malabo po yan na makapasa. Malabo dahil hindi naman para sa mamamayan yan. Para sa sarili mo lang. It's kumbaga personal interest. Pansarili lang yan, Senator Bato. So I don't think na yan ay maaprobahan or papasa sa Senado. Tulirong-tuliro at makita mong talagang nagpapanik na sa panic mode na ngayon si Senator Bato de la Rosa. At lagi niya sinasabi na hindi siya magpapahuli. Pero titignan natin. Tignan natin kung talagang magmamatigas nga siya dyan. Pero hindi natin alam. Baka sa huli, baka mag-cooperate din siya. Mag-comply din siya. Yan. Naman, maingay din to si Harry Roque. Ano na naman yung pinagsasabi ni Harry Roque kahit wala siyang ebidensya. Ito po ang lagi niyang pinagsasabi niya na dapat mag-leave daw muna si President Bongbong Marcos. Mag-leave. Mayroon bang ganyan? Na mag-leave muna just for a while and then si Sara Duterte daw po muna ang magro-ruler to act as leader or president in behalf. Alangan naman, pag ginawa mo yan, nagpauto ka lang sa kanila. Ito nga sinasabi niya na ang Pangulo daw ng Pilipinas ay may seryosong health issue. Kaya dapat daw na mag-leave muna sa ngayon. Ipasa muna ang trono kay BP Sara habang siya ay nagpapagaling. You know what? Hindi ko maintindihan tong si Harry Roque. Alam niyo po mga kababayan, sa ang totoo po niyan, isa din po itong si Harry Roque na aburido ngayon dahil sa mga posibleng kaso na kanyang kahaharapin, malalaking ebidensya laban sa kanya. Yan. Delikado po si Harry Roque. Hindi po yan na malalakas ang ebidensya laban sa kanya. Yan pong involvement niya dyan sa illegal pogos na yan. At nakikita nga niya na nawawalan na siya ng pag-asa dahil pahina ng pahina mga Duterte lang po ang pag-asa niya na pag bumalik or nakabalik ang mga Duterte, baka sakaling hindi matuloy yung mga kaso na ilalaban sa kanya. Of course, dahil maghahari-harian na naman ang mga Duterte, sila na naman ang batas at of course, magiging free si Harry Roque. Pero pag hindi nangyari yan, naku, patay. Patay si Spokes Harry Roque. Ang dami pong maghahabol sa kanya. Ang dami pong, sa ngayon, marami na nga pong bumabanat sa kanya. Ginigisa siya sa mga hearing. At nawala po yung kanyang tawag nito, magaling na abogado daw, kuno, nawala dahil tiniris siya. Tiniris siya sa Kongreso. Talagang ginisa ng mga magagaling na congressman, kagaya ni Pimentel, Congressman Flores, Congressman Adjong, Congresswoman Luestro. Yan, palakpakan po natin. Sila po yung mga magagaling na congressman,
Congressman Dan Fernandez. Yan. So, hindi po siya makaporma. Noon po, maldita sa Senado. Talagang nai-insecure yata siya kay Senator Risa Hontiveros. Baka mas ba-beauty kasi si Senadora Risa, kaya naiinis siya kay Senator Risa Hontiveros. Pero pagdating sa lower house, nako, tiklop. Tiklop si Harry Roque. Wala siyang nagawa, hindi umubra yung kanyang kayabangan. Hindi umubra yung kanyang kayabangan sa lower house. Pinagtulong-tulungan siya ng mga abogado. At of course, yung ebidensya ang laban dyan eh. Kahit na sabihin na nating, kung mayroong talagang kung mayroong solid evidence against you, mahirap po magsinungaling, mahirap magkaila. Kaya, ang pag-asa na lang ni Spokes Roque dyan para mawala yung mga kaso na yan na ibabato sa kanya, ay kumapit siya sa mga Duterte at pag nanalo ang mga Duterte again, yan, may pag-asa siyang magiging malinis po siya uli. Pero pag patuloy pa ang pagbagsak ng mga Duterte at pag nawala po sa eksena ang Duterte, nawala po ang kanilang power and influence, wala na. Kasama din si Harry Roque sa pagbagsak at siguradong mabigat ang lagapak. Mahirap ito kay Harry Roque dahil siguradong marami patong-patong na kaso ang ibabato sa kanya. Kaya yan, ang pag-asa na lang niya, inaasahan niya na manalo muli manalo or makabalik ang mga Duterte sa pwesto. Itong mga Duterte naman talagang atat na atat silang makabalik sa pwesto. Nawawalan na po sila ng hope, nakikita ko. Pabagsak po sila ng pabagsak. Kumukunti, pakunti po ng pakunti ang kanilang mga supporters. Nauubos na po yung mga taong maka-Duterte. Kaya wala na, kahit even kay BP Sara. Ni-mention ko na po noon ito that she's making her own grave. Especially po yung ambition niya. Siya po ang gumagawa ng hukay ng kanyang ambisyong maging presidente. Dahil nga po sa kanyang asal, dahil sa kanyang pag-uugali, dahil sa kanyang mga estilo, pinapakita niya sa publiko. Of course, kitang-kita, alam mo, pag ikaw ay isang public servant, lagi kang tinututukan, tinititigan ng mga tao, ang iyong galaw, ang iyong pananalita. So, ladies and gentlemen, lumabas na ang true colors, ang tunay na pag-uugali ni BP Sara. Hindi po pwede, hindi pasadong maging pangulo. Bagsak. Bagsak yan dahil hindi talaga ang paglingkod sa bayan ng kanilang motibo at intensyon, hindi yung maglingkod. Nakikita lang natin dyan ay yung makabalik sila sa pwesto, makuha muli ang kapangyarihan. Yan lang po ang kanilang motibo, yan ang kanilang gustong makuha, makamit. Yung makabalik po sila sa Malacanang at sila na naman ang maimpluwensyang pamilya, yan lang. Pero yung tumulong sa mga mahirap, sa mga mamamayan, mapaganda ang kabuhayan ng mga Pilipino, wala. Hindi yan ang kanilang intensyon. Yung pagbaba ng kanyang rating sa survey, yan po ay isang indikasyon na ayaw na ng taong bayan sa mga Duterte. Nagising na ang taong bayan sa mga Duterte. Yan po. Kaya si Inday Sara ngayon, wala na. Wala na po. Isa ring desperado. Desperado at kinatatakot nga niya dahil na-involve ang kanyang pangalan sa pagbanggit ni Las Cañas na siya ang utak ng tukhang sa Davao. Unang ginamit sa Davao City nung siya po ang mayor. Siya po ay nakaupong mayor. Ginamit po yung tukhang na yan. At posibleng isa rin po siyang may isyuhan ng warrant of arrest pagdating ng araw. Pero sa ngayon, we can see na sila former president at mga tauhan niya, sila Bato de la Rosa, Albayalde, ang mga mauuna.
mga suspects po dyan, mga prime suspects. Ito pa, gusto ko pong i-point out na mahirap mong kalabanin ang mga Marcos o ang Marcos dahil sila ang nasa puder, nasa pwesto. Ang alam po siguro, ina-underestimate ng mga Duterte, kampo ng mga Duterte ang Marcos. Alam nila na sabi, siya isang weak leader. Pero nakita nyo na po ngayon, si Ferdinand Marcos ay isang silent player, silent operator. Pag bumanat po yan, hindi mo na mapapansin. Hindi nyo po ba napapansin na paisa-isa pong nasi-single out na tinatamaan itong mga Duterte? At ang malaking issue po ngayon ay ang pagsubpina. Gusto po nilang ipa-audit ang 125 million pesos na confidential funds ni Secretary Sara Duterte. Yan, na nawaldas. It was spent only or in just 11 days. Yan po. Ito po ang gusto kong i-emphasize. Nalimutan ko kanina. Isa-isa na po silang talagang hinahabol ng ating gobyerno. Si Sara Duterte sa isyong 125 million confidential funds sa DepEd. Yan. Sigurado po yan, magpapaliwanag. Kaya delikado si BP Sara. At hindi lang po yan. Kasunod na po dyan si Pulong Duterte sa kanyang 51 billion pesos na pork barrel for 3 years. Saan yun nilagay yung pera? Until now, may baha pa rin dyan sa Davao. Saan yun nilagay ang pera? Yan ang malaking tanong. Kaya, delikado ngayon ang mga Duterte. Ganda na music, oh. Yan eh. Aba. Ganda ng music, mga kababayan. Balikan natin ang mga Duterte. So yan po ang sinasabi ko na delikado na ang mga Duterte. Ang alam nila, weak leader si Marcos, pero hindi nila alam na meron itong pangil. At ngayon, inumpisan na niyang ilabas ang kanyang pangil. I'm not saying that I am a pro-Marcos. Hindi. Pero sinasabi ko lang po na ang ina-underestimate nila si Marcos. Ang alam nila, weak leader, pero din po, meron din po palang tinatagong kaya niya din palang jumbagin itong mga Duterte. At iniisa-isa na nila ang mga Duterte. Ipapasubpina yan para mag-explain yung budget ng Secretary of Education. Sigurado yan, sunod-sunod na yan pala. Pati sila Pulong Duterte sa kanyang pork barrel, 51 billion. Kaya mga kababayan, kung hindi man mag-materialize itong warrant of arrest na sinasabi from ICC, talagang gustong patunayan ng Marcos na gumagana nga ang ating justice system ngayon. At dito po sila may igagapos sa ating justice system. Kung talagang maging patas ang Marcos at talagang paghahabulin yung mga pamilya na yan, dyan madadali ang mga Duterte at posibleng makulong isa-isa. Alright, so yan lang po muna sa ngayon. Napahaba po ang aking ating pagtalakay dahil nasarapan po tayo sa music na Naghimas Kan Mayang. Anyway, marami pong salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panunood. Sana po ipatuloy po kayo sa pagtangkilik at pag-follow sa aking mga videos na ilalabas. Marami pong salamat. Mag-iingat po tayo lagi. Magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Paalam!